Good morning po sa ating lahat. Can you greet your seatmate? Good morning. Ayan, mukha bang good yung morning niya? Or mukhang inaantok pa? Ayan, gising-gising kapatid because today is indeed a great day na tayo po ay pinagtipon-tipon ulit ng Panginoon dito sa church. Of course, first to celebrate the Sabbath day, to make fellowship sa atin pong mga kapwa believers, and of course, to study the Word of God today. Excited na po ba tayo? Meron pa ba tayong outline lahat? Ayan, may outline pa ba kayo? Ayan. Kung nakikita niyo po, napakarami pong laman ng outline natin. Kaya I suggest tayo po ay mag-take notes. Ayan. Kung wala po kayong mga notebook, sige, cellphone na lang. Pero naka-off sana yung data. Except sa mga nanonood, syempre, wag niyo i-off yung data niyo kasi hindi niyo kami mapapanood. Okay. So, sabi nga ni Ma'am Jen kanina, we will be starting the series of building ourselves as a tree of life. So, habang pinag-aaralan ko pa kasi itong topic na to is, parang nare-relate ko siya doon sa last commandments na atin pong pinag-aralan, which is the 8, 9, and 10. The things concerning our hands, our hearts, and our mouths. So, kung papansin niyo po mamaya habang nag-aaral tayo, it concerns yung atin pong mga hands, hearts, and mouths. Okay? So, ito pong teaching na to, actually ako dapat po yung magtuturo last week. Kaso po ay na-stuck po ako sa Tabuk. Hindi po ako nakabiyahe dahil sa bagyo. So, ito na po ako ngayon. Ayan, naitawid ko po yung pagbiyahe ko kahapon. And this teaching is from the book of Proverbs. So, bibigyan ko lang po kayo ng konting background about the book of Proverbs. So, the book of Proverbs mostly ay sinulat po ni Solomon. Okay? Ito po ay mga collection ng mga sabihin nating teachings, wisdom, at ang setup niya is parang sinasabi niya sa kanyang anak, parang ganon. Tinuturo niya sa kanyang anak. Okay? So para siyang nagtuturo as a parent sa kanyang anak. And it contains wisdom for character development, ang book of Proverbs. Okay, kaya medyo nahirapan din po ako sa pag-aaral, buti na lang meron si Lord talaga. Kasi hindi po ito gaya ng ibang books na may historical background, si Joseph, ganito, yung mga totoong may mga characters talaga. Ito kasi is more on teachings. Okay? So, itinuturo ng Proverbs that wisdom without the fear of God is foolishness. Sabihin mo nga sa katabi mo, without the fear of God, we are foolish. Okay, so mamaya i-define po natin kung anong ibig sabihin ng wise at ng foolish. Okay? So let us read Proverbs chapter 27, starting from verse 1 up to verse 21. In the New King James Version. Okay, sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. About tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Let another man praise you, and not your own mouth, a stranger, and not your own lips. A stone is heavy, and sand is weighty, but a fool's wrath is heavier than both of them. Wrath is cruel, and anger a torrent, but who is able to stand before jealousy? Open rebuke is better than love carefully concealed. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. A satisfied soul loathes the honeycomb, but to a hungry soul every bitter thing is sweet. Like a bird that wanders from its nest is a man who wanders from his place. Ointment and perfume delight the heart, and the sweetness of a man's friend gives delight by hearty counsel. Do not forsake your own friend or your father's friend, nor go to your brother's house in the day of your calamity. Better is a neighbor nearby than a brother far away.
My son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him who reproaches me. A prudent man foresees evil and hides himself. The simple pass on and are punished. Take the garment of him who is surety for a stranger, and hold it in pledge when he is surety for a seductress. Verse 14, he who blesses his friend with a loud voice, rising early in the morning, it will be counted a curse to him. A continual dripping on a very rainy day and a contentious woman are alike. Whoever restrains her restrains the wind, and grasps oil with his right hand. As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Whoever keeps the fig tree will eat its fruit, so he who waits on his master will be honored. 19, as in water face reflects face, so a man's heart reveals the man. Hell and destruction are never full, so the eyes of men are never satisfied. Last, the refining pot is for silver and the furnace for gold, and a man is valued by what others say of him. So sumandali po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po for giving us this day and for giving us your word, Lord God. And we believe, Lord God, that each of us today ay meron pong kanya-kanyang portion na iyong inihanda. At sana nga po ay ito'y aming matanggap ng buong puso, Panginoon. Masakit man, Lord God, ay tatanggapin po namin. In Jesus' name. And Father God, I pray, Holy Spirit, that you reveal unto us the wisdom of the Proverbs 27, Panginoon, nang maintindihan po namin ng mabuti, Panginoon, ang wisdom na gusto mong ituro sa amin ngayong araw na to, Lord God. And so we just entrust to you now this teaching, this day, and our lives. In Jesus' name, this we pray. Amen. Ayan. So kung mapapansin nyo po sa ating mga binasa, most of them are very popular verses na ginagamit po natin, no? And nahirapan po ako sa pag-aaral kasi pansin nyo naman yung kanyang anong tawag doon? Yung pagkakasunod-sunod niya, parang si Solomon is kung ano yung maisip niyang sabihin sa anak niya, isasabihin niya. Ayan, yung parang bang, eto, maglilinis ka, maghuhugas ka. And anak, pag mag-aasawa ka, yung mga ganun, yung paiba-iba siya ng topic, no? So, kung mapapansin niyo po yung inyong outline is naka-shuffle din po yung mga verses natin. So, I thank God kasi binigyan niya po ako ng wisdom to arrange yung mga verses na ito based on the category na I believe I belong po sila. And so, ang pamagat po ng topic natin for today is building relationships as a tree of life. Sino po dito ang may relationship? Okay, yung relationship po, hindi po ito yung boyfriend, girlfriend, or asawa lang po, okay? So, meron kang relasyon sa iyong parents, okay? So, meron tayong relasyon sa ating kaibigan. Meron tayong relasyon sa ating pong mga colleagues sa trabaho, sa ating mga teachers, sa ating mga classmates, sa ating mga kaibigan. So, lahat ng ito ay relationship. May relationship din tayo sa Panginoon. And we also have the relationship within ourselves. Ayan, yung intra-personal na tinutukoy nila. So, relationship is a part of a man's life. Naniniwala po ba tayo? Okay. So, in these Proverbs, makita po natin how Solomon wants the reader of today na maintindihan natin how to build ourselves as a tree of life in building relationships. Okay, so narinig niyo po yung kanta natin kanina, I will build my life upon your love, sabi noon ng kanta. And I believe that this is very timely, especially first sa atin pong mga students, mag-open ng school year. Ayan. So, desire to build relationships doon po sa ating school, sa ating pong workplace, sa ating pong mga tahanan. And so, join me in knowing more, desiring more, kung ano man yung ituturo sa atin ng Panginoon ngayon. And so with that, let's go to point number 1. Ayan, point number 1 na po tayo. Building your
character. When we say character, it is ourselves. Okay? Ano yung mga isip natin, yung pag-uugali natin, ano yung nasa puso natin. Okay? Build your character. Sabihin mo nga sa katabi mo, build your character. Okay. So, first point, dito po sa ating first point, ay about sa pride. Okay? Alam niyo po ba yung pride? Hindi po ito yung sabon na pride. Okay? Ito po yung pride na mayabang, yabang, kayabangan. Okay, basahin nga po natin ulit ang verse 1. Okay, sabi ng verse 1, "Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth." Okay, ang una pong itinuturo sa atin ng verse 1 is that huwag tayong magyayabang sa mga bagay na hindi pa tapos. Okay? Sa mga bagay na darating pa lang. So, anong ibig sabihin nito? Sometimes, tayo po, very confident tayo sa mga bagay na meron tayo. Pera, meron tayong mga ari-arian, meron tayong katalinuhan, meron tayong mga resources. Pero, ang isip-isip natin, kaya ko, kakain kami ng pamilya ko for even 5 years pa dahil marami kaming pera. Okay? Bukas, kayang-kaya ko na lahat yan kasi may mga means naman ako. Marami akong mga kaibigan, may mga sasakyan ako. Kaya ko nang mabuhay bukas. Okay? For the next 10 years, for the next 5 years. Okay? At doon po nagsisimulang magkaroon ng pride sa puso ng tao. Kasi akala natin, alam na natin kung anong mangyayari bukas. Okay? Sino dito ang alam ng mangyayari bukas? Siyempre alam. May pasok na bukas. Ayan, alam mo yon. Pero alam mo ba kung baka ma-cancel ulit yung pasok bukas? Okay. So, yung bang unang pasok, walang pasok agad, di ba? So, hindi po natin alam kung anong mangyayari bukas. Okay? All we can do is plan ahead. But the Lord knows what will happen tomorrow. And He only knows kung anong mangyayari sa kinabukasan. And the thing here is that gusto ko pong maintindihan natin, hindi po masama ang mag-hope for the future, okay? Magplano. Baka mamaya dito na lang kayo sa present. Ano? Ayoko na, wag na tayong magtrabaho. So, ang gusto ko pong ipunto dito is, we fail to entrust tomorrow to God. Mas nagtitiwala tayo sa ating sariling kakayanan. Okay? Sa sarili nating mga pera, sa sarili nating mga ari-arian. We fail to entrust tomorrow to God. And so we boast about tomorrow. So sabi ng verse 1, do not boast about tomorrow. Amen? So kung ano man mangyayari bukas, sabi ng Panginoon, kung ano man Lord ang mangyayari bukas, ikaw na ang bahala. Okay? Bumagyo man na naman, or hindi man maganda ang gising ko, wala mang almusal bukas. Okay, ikaw na Lord ang bahala. And so, let us not boast about tomorrow. Okay, malay mo, hindi na pala dumating ang bukas. Last na pala to. Okay. Tragedy. Okay, so, next we have verse 2. About pride pa rin po ito. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. Do not praise yourself. Let another man praise you. Okay, naintindihan po ba natin ang ibig sabihin ng verse 2? Okay, pag may mga nagawa tayong sabihin nating good. Okay. Sa school, nakapaglinis ka ng classroom, tapos sabi mo, ang sipag-sipag ko talaga. Kayo naman mga classmate ko, maglinis naman kayo. Gayahin nyo naman ako. Ayan. Praising yourself. Wag daw nating gawin yon. Okay? Let another man do it. Okay? Hayaan mong yung mga classmate mong magsabi nun, yung mga teacher mong magsabi nun, or your other friends, the other people to say it. Okay? Do not praise yourself and let others do it. May kasabihan po tayo, don't praise yourself, let others do it. Huwag kang nagbubuhat ng sariling bangko. Do not carry your own bench.
Kasi po ang labas nito, nagiging self-serving po tayo. Nag-uusap kami kanina, wag mong ilalike yung sarili mong post, sabi niya. Tapos ikaw na rin yung nag-comment, ikaw na rin nag-share. Di ba? So, nakarelate lang ako dito about sa mga program kasi sa school, kapag may mga graduation, mga ganyan, basta may mga program, meron tayong guest speaker, di ba? So, sino bang nag-i-introduce ng speaker? Siya ba? Hindi naman, di ba? So, ini-introduce siya ng ibang tao. Please welcome. Nag-graduate siya sa ganito. Siya ay nakatapos ng ganito. May anak siyang ganito. Okay, so, hindi yung speaker ang magsasabi ng, ito ang natapos ko. Ayan. So, it is a good example also that we must let other people praise us. Okay? Siguro sabihin mo na lang, good job self. Thank you, Lord. Yun na lang siguro yung pwede mong gawin. So, yon, isa yon sa mga kailangan nating tutukan when it comes to pride. Okay? Another one is our true character. Ang ating mga attitude daw lumalabas kapag nakaka-receive tayo ng praise. Basahin niya po natin ang verse 21. Last verse na kaagad. Verse 21 says, the refining pot is for silver and the furnace for gold. And a man is valued by what others say of him. Okay, other translation po, yung sabi niya doon, a man is tested by what others say of him. Okay? So ang ibig sabihin po nito, ano po ba yung reaction natin kapag nakakatanggap tayo ng pupuri? Uy, Gordy, ang galing-galing mo talaga. Ang galing-galing mo mag-memorize, ang galing mong kumanta. Ayan. You're very skillful. You're very good. Ano po yung namumuo sa puso natin kapag nakaka-receive tayo ng ganon? Nahihiya ka? Papaka-humble ka konti? Ay, hindi naman. Sige pa. Okay. So, when dealing with praises and rebuke, hindi lang po ito about praises. Ano po yung reaction natin kapag napagsasabihan tayo? Sabihin mo, tanungin mo yung katabi mo, ikaw, kapag napapagalitan ka, anong reaction natin? Okay? So, meron tayong dalawang reaction daw, okay? So ito, the reaction of the fool and the reaction of the wise. Okay, pag sinabi po kasi nating fool, F-O-O-L, ito yung mga hard-headed, stubborn, resistant to advice. So, in short, pasaway, matigas ang ulo, hindi nakikinig, akala niya alam niya lahat. Okay. So, yun po yung fool. Ayaw niya makinig. And, foolish people, kapag sila po ay nabigyan ng pagpupuri or pagsasabi, nagiging conceited, proud, scornful, at entitled po sila. Okay? Ang galing-galing mo naman. Oo naman. Oo. Tapos kinabukasan, late na siyang pumasok kasi, bakit? Magaling naman ako. So, pwede lang ako malate. Okay? So, nagiging conceited. When we say conceit kasi is, parang nabibigyan niya ng masyadong maraming confidence yung kanyang sarili. Ganito po ba tayo? Tanungin mo ngayon sarili mo ngayon. Ganito ba ako self? Napupuno ba ako ng pride, ng confidence, overconfidence? We take the glory and we don't give it back to God. Ito po yung isang malala siguro, no? O ako talaga yan, walang kinalaman si Lord dyan. Magaling lang talaga ako. Ayan. Minsan yun na yung mga sinasabi natin. And another one is that nagde-demand tayo. We feel entitled. Ang tagal ko namang ma-promote, palagi ang galing-galing ko naman sa work. Di ba? So, my brothers and sisters, let promotion come from the Lord. Hindi yung ipilit nating ma-promote. Kasi baka saan tayo mapunta pag ikaw yung nag-promote sa sarili mo. Amen? Amen. Another one is the wise. Paano naman po mag-react ang mga wise people kapag naka-receive ng praises? They improve. Number one, mas gagalingan ko pa. They are thankful to God. They are respectful to people. Pag napagsabihan, sige po, this is acknowledged po.
Noted po. Okay? Marunong kang tumanggap ng pagsasabi. Tanungin mo yung katabi mo, marunong ka ba? Magbago na tayo. Marunong siyang tumanggap ng pagsasabi. He become more watchful and mas reliable sa kanyang mga ginagawa. So let us choose to be wise. Can you say it? Choose to be wise. Yes, choose to be wise. Don't choose to be foolish. Ayan, tapos na po yung pride. Next. We have, ano yung nakalagay dyan? Emotion. In building our character, we must, sabi dyan, we must deal with our emotions. Okay, so let us read verse 3. A stone is heavy and sand is weighty, but a fool's wrath is heavier than both of them. Verse 4. Wrath is cruel and anger is torrent, but who is able to stand before jealousy? So meron pong dalawang emotion na binanggit po dito. First is anger, and the other one is jealousy. Okay, yung jealousy po is hindi po yung nasa bintana, yung jealousy na selos po ito. So, so when we say anger, sino po dito ang nagalit na? Sino dito ang galit ngayon at the moment? Dahil may mga makulit na katabi, ganyan, magalit na galit na ako dito. Okay. When it comes to anger, it tells about our patience. Gaano kanipis ang patience mo? Ito po. Dikit na. Ganito po kanipis yung patience ko. So, let me just share. Dati po kasi akong nagtuturo. Ngayon wala na akong teaching load. Dati po akong nagtuturo sa school and isa po sa talagang pinaka natutunan ko sa pagtuturo is patience. Especially sa mga computer subjects. Yan. So, every now and then, magtatanong. So, patience is very necessary. Yes, nagagalit din ako. Pero hindi ako sumisigaw, hindi ko pinapagalitan yung mga estudyante ko. But instead, I use the anger to, alam mo yun, para mas pagbutihin pa yung pagtuturo ko. So, anger is not actually entirely negative. Okay? Hindi siya actually masama ang magalit. Gamitin lang natin ng mabuti ang ating galit. Amen? Gamitin nating driving force ang ating anger to do good. Okay? Every emotion counts, sabi nga doon. And when it comes to anger, ayan, meron din tayong fool's wrath, fool's anger. Paano ba magalit ang mga fool daw? Sabi dyan, dun sa verse 3, balik naman tayo sa verse 3. Ayan, a stone is heavy. Hindi ko alam kung gaano kalaking stone ito. Ayan, basta heavy daw, so heavy yung stone. Baka ganito kalaki. And sand is weighty. Na-try na po ba natin yung pag nasa beach po tayo, yung yung nilibing ka doon sa na-try niyo na po ba yon yung ayan. So ako po noon na-try ko yon. So sand, when we say sand, parang ang gaan-gaan lang kasi ng buhangin, alam mo yon. Pero nung na-try ko po yung naibaon doon is hindi mo maigalaw talaga yung katawan mo. So ano pa kaya yung ibig sabihin dito na sand is weighty? Sa other translation po kasi a load of sand ang sinabi. Baka siguro isang dump truck na sand ito. So ano pa kaya ang compare mo yung ganun kakonting buhangin doon sa isang dump truck na buhangin na itatabon sa'yo. So parang ganito daw po yung galit ng isang fool. And hindi lang po niya ito itatabon doon sa kanyang kapwa-tao, mauna siyang matatabunan ng mga yan. Alam niyo po ba, kung tayo po ay galit, mas nauuna nating na-feel yung galit. Tama ba? Alam nga namang ma-feel niya, di ba? So ikaw muna. Okay? So, anger, especially the fool's anger, is like a double-edged sword. When we say double-edged sword, bago mo saktan yung iyong kapwa-tao, ikaw muna yung nasasaktan. Ayan, kaya po maraming naha-high blood. Ayun.
putok batok patay. Ayan. So mag-ingat po tayo sa anger, nakamamatay. Okay. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakamamatay. Sa isang katabi mo, may namatay na. Yes. O mag-ingat po tayo sa anger, managing our anger kasi nakamamatay at may mga namatay na. Ayan. And, so yun po yung anger. Pero sabi po ng verse 4, let us read verse 4. Ayan, wrath is cruel and anger is torrent, but who is able to stand before jealousy? Mas malala daw po ang jealousy. Bakit kaya? When we talk about jealousy, may mga stages po yan. Una, inggit. Ayan, naiinggit ka. Tapos napalitan ng selos, yun na po yung jealousy. And dun sa last is the covetousness. We start to covet. Gusto ko, akin ka. Ganun. Akin yan. Akin yan. Akin yan. So, envy, jealousy, and covetousness. One good example of this is si Saul. Kilala niyo po ba si Saul? Sa book of 1 Samuel, nung siya po ay naiinggit kay David. Kasi si David, napakaraming achievements, ayan. Tapos si Saul po kasi yung hari. And because of his disobedience to God, siya po ay nasabihan na mapapalitan. Okay, sabi ni Samuel kanina, kanina lang. Kahapon lang. sabi ni Samuel noon is that, to rephrase lang is, may papalit sa'yo na better. Though hindi niya sinabing si David, basta may papalit sa'yo na better. Okay, siyempre naman si Saul, hindi naman siguro siya insensitive na hindi niya alam na yung better na yun is si David. So, anong ginawa niya kay David? So, they plan to kill him. Ayan, pinapatay niya. And Saul became envious and jealous. And in the end, angry. Ayan, it leads to anger din ang jealousy. And of course, Saul commanded to execute David. At in the end, paano po namatay si Saul? Do you recall? His own sword. So kung i-interpret po natin yun is suicide. Ayan, bakit puro kamatayan na lang ang nangyayari dito sa mga... Pag nagselos ka daw, nakamamatay. Sabihin mo sa katabi mo, nakamamatay. May namatay na. Si Saul. At hindi lang namatay, nagpakamatay. Okay, mag-ingat po tayo sa ating pagiging seloso-selosa. Amen. Let us know how to deal with our emotions. Okay. Next. Ayan. Saan na yung aking... We have temptation. Yan, let us read verse 12. A prudent man foresees evil and hides himself. The simple pass on and are punished. Prudent, another term for wise. Okay, a wise man foresees evil. When we say foresee, ano ibig sabihin ng foresee is nakikita mo ng mangyayari. Alam ko na yan. It leads to something not good. Okay, alam mo pa lang. Okay? Paggising mo ng umaga at medyo maulap-ulap ang paligid, alam ko na yan, walang pasok ngayon. Ganon. So you foresee. Ipaglaban talaga eh. So, that is what we mean by foresee. Nakikita mo na kung ano yung mangyayari bukas. Mangyayari. Okay, so sabi doon, temptation. If you are wise, you know when a temptation will lead you to sin. Alam mo na yung temptation na yon ay pag nag-indulge ka doon, magkakasala ka. Okay, alam niyo po ba yung tinutukoy ko? Paano ba tayo magbibigay ng example? May mga nag-aaway. Alam mo sa sarili mo na kapag sumabat ka, magmumura ka. Okay, alam mo yon. Alam mo sa sarili mo yon. Pero sumabat ka at yun na nga, nagmura ka na nga. So, it leads you to sin. So, a wise man, alam niyang mangyayari yon. So, anong gagawin ng wise man? He hides himself. He will flee from temptation. Sabihin mo nga sa katabi mo, tumakbo ka. Kung kailangang tumalon, totoy tumalon ka, dumapa kung kailangan.
para lang makatakas sa temptation. Okay? We must hide yourself from temptation. Amen. Kasi alam naman natin yan eh. Yes? Kapag mag-isa ka sa room, ayan, alam mo na yung mga temptation na darating dyan, kung ano na yung mga maiisip mo. So, anong gagawin? Maghanap ng kasama, ng kausap, lumabas ng kwarto. Okay? Let us not be the simple, sabi doon. The simple is the fool, na hahayaan niya lang mag-pass on yung mga temptation and are punished. They will be punished. Sin in itself is punishment. Okay? Last point na, pero point 1 pa lang. Satisfaction. When we say satisfaction, ito yung pagiging kontento po natin. Sino dito ang kontento? Ay walang kontento. Siguro iba-iba. In general, are you content? Amen. So, let us talk about satisfaction. Let us read, pwede po ba natin basahin ang Matthew chapter 19, verse 23. Matthew chapter 19, verse 23. Ayan. Then Jesus said to his disciples, "Assuredly I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven." Mahirap makapasok sa kingdom of heaven ang mga mayayaman daw. Mayaman ka ba? Tanong mo mga katabi mo, rich kid ka ba? Mahirap daw pumasok sa heaven. Ilibre mo kami. Ganun. So, balik po tayo doon sa verse doon sa Proverbs. Sa verse 7. 23:7. So bakit po sinabi ng Panginoon na mahirap daw pumasok sa heaven ang mga mayayaman? Sabi dito, "A satisfied soul loathes the honeycomb, but to a hungry soul, every bitter thing is sweet." Sa mga busog, sa mga punong-puno, sa mga mayayaman, sa mga meron na lahat, they loathe the honeycomb. Ayaw ko niyan. Okay? Mahirap pong hanapin yung satisfaction level nila. At ano pong nangyayari kapag hindi tayo satisfied, hindi tayo nagpapasalamat sa Panginoon? We never give thanks to God. We don't give the glory to God. Anong ulam natin? Lechon manin. Igado manin. Wala na bang iba? So, hindi sila marunong magpasalamat. Yung araw-araw lechon, no? Ang mga gutom, sabi ko nga po, ipagpapasalamat sa Panginoon kahit tubig at tinapay lang. Kasi gutom nga yan eh. Habang ang mga busog at puno, kahit mga masasarap na pagkain ay hindi katanggap-tanggap at hindi dapat ipagpasalamat. Mga kapatid, hindi na po masama ang pag-unlad natin, hindi na po masama ang pagyaman, pero matuto po tayo magpasalamat sa Panginoon through thick and thin. In my case, through thick and thicker. So marunong tayo magpasalamat sa Panginoon kung mayroon mang masarap na pagkain sa ating hapag or hindi man siguro pasok sa iyong panlasa. Okay? Amen? So satisfaction is very important. Next, verse 20. In Proverbs, 27, verse 20. "Hell and destruction are never full, so the eyes of men are never satisfied." The same thing. Yung mga mata daw po natin hindi siya nasasatisfy. Kung ano-anong gusto mong tignan, kung saan-saan ka nakatingin. Isang araw, ito ang gusto mo, pangalawa ito, pangatlo ito. So you are never satisfied. So we must be reminded today, my brothers and sisters, men's eyes are never satisfied, but only by focusing our sight to God can we be truly satisfied. Amen. Ayan, tapos na po tayo sa point number 1. Yay. Point number 2, building friendships. Consider, number 1, open communication. So bago po tayo mag-proceed, sino dito ang may kaibigan? Sino may kaibigan? Wala. May mga walang kaibigan. Alam niyo po, sa buhay ng tao ay
Kaya mong mabuhay nang wala kang asawa, nang wala kang girlfriend, nang wala kang boyfriend. Kaya mong mabuhay. Pero hindi mo kayang mabuhay nang walang kaibigan. Amen. Meron at meron kang hahanaping kaibigan. And friendships in this earth, in this life, is very important. So we must build it. We must nurture it, and we must improve. Okay, so in building friendship as a tree of life, we must consider first open communication. Nag-uusap po ba kayo ng kaibigan mo? Ano mga pinag-uusapan nyo? Yung isang kaibigan nyo? Hanep yun. Ayan. So baka naman nag-uusap kayo pero iba na ang pinag-uusapan nyo. Okay, let us read verse 5. Open rebuke is better than love carefully concealed. Verse 6. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. So ano pong ibig sabihin nito? First is we must have an open communication sa ating mga kaibigan. Kapag ba yung kaibigan mo sinabi niya, friend, hindi mo bagay ang suot mo, anong mararamdaman mo? Kailangan. Pakimo. Okay. So, sabi doon, open rebuke is better than love carefully concealed. Mas maganda nang nalaman mong hindi mo pala bagay kaysa naman sa feeling mo bagay mo. Okay? Okay, hearing our faults can be painful, sabi nga doon. It can be painful, but it is better than living faulty forever. Mas maganda nang mapuna ka ngayon kaysa yung mapuna ka pa ng maraming tao in the future. Okay, that is a true friend. Sasabihin kung ano yung mga kailangan mong palitan siguro, kailangan mong i-improve. I remember once, nung ako po ay college student, sa aming circle of friends, it is a very sensitive issue kasi yung aming isang kaibigan ay meron siyang body odor. Okay, may putok po siya. And, di ba, very sensitive, natatawa kayo eh. And, hindi po namin alam kung paano siya i-approach, kung paano sasabihin. Alam mo ba kung paano? Di ba? Para pag ikaw, ayaw mo rin sabihin eh. So, ang ginawa po namin, pinasubo namin yung panganay namin, yung pinakamatanda. So, siya po ang nakipag-usap sa kanya. And thank God, kasi talagang wala na siyang amoy nung sumunod na araw. Ayan. So, as a true friend, kaya mo bang sabihin yun sa kaibigan mo? Totoo ka ba talagang kaibigan? So, of course, in telling the truth, we must also be careful. Okay? Isa rin yun. Faithful are the wounds of a friend. Faithful man yung wound, it's still a wound. Okay? Wag mo namang araw-arawin na sugatan yung kaibigan mo. Antayin mo naman na maghilom ng konti. Ayan. And you must do it, kung very sensitive yung issue, you must do it privately. Okay? One-on-one lang, hindi yung pag marami nakakarinig. Totoo naman. Okay. So, hindi sabihin pag truth ay kailangang sabihin. Hindi lahat kailangang ipagsigawan. Okay? Some truths are better told in secret. Sabi ko sa mga cell members ko, timing and placing is everything. Amen? So, let us build an open communication to our friends. Next, in building friendship, we must consider old friends and neighbors. Ayan. When we say old friends, not necessarily na mga matatanda na po ito. Ano? Ito po yung mga naging friends natin noon pa. Nakalagay po dito is verse 10. Ayan. Do not forsake your own friend or your father's friend. When we talk about father's friend, ito po yung mga kaibigan ng pamilya. Family friends. Okay, yung mga kaibigan pa nung tatay mo or ng nanay mo na na-build na throughout the years. Okay, wag daw po natin kakalimutan yung mga yon. Okay, kung tayo yung anak, let us consider the friends of our families and also our old friends. Okay? So, keep in touch with them and do not forsake them. So, do not forsake your own friend or your father's friend, nor go to your brother's house in the day of your calamity. Better is a neighbor nearby than a brother far away.
Mas maganda daw yung neighbor na malapit kaysa yung kapatid na malayo naman. In our times of need, kanino po tayo lumalapit? Siyempre kay Lord muna. Tapos kanino na? Sinong next? Ayan. Yung kapitbahay mo ba? Yung next? Okay. Makawala kang kapitbahay. Okay. So when we say, we must reach out to our neighbors, sabi dito. So we must allow our neighbors to become neighborly. Maalala ko po ulit, kwento ulit. Doon sa amin pong dormitory, meron po kasi kaming mga teachers po yon. Okay, mga teachers. And may kanya-kanya po kaming lutuan, mga banga-banga. So throughout the years, noon pong nagsimula yung dormitory is isang banga lang po lahat. So mga 20 plus po kami. So later on, napagod yung mga cook, maghiwalay na tayo, sabi nila. So naghiwalay po kami, naging dalawa, sa girls and sa boys. And throughout the years ulit, naghiwa-hiwalay ulit. So, nagkaroon ng maraming neighbors dahil sa paghiwa-hiwalay. And I think it is healthy na naghiwa-hiwalay kami kasi we are still friends and we become better friends nung naghiwa-hiwalay kasi kami. Kasi nung magkakasama kami, nagtuturuan sino maghuhugas, sino magluluto, sino hindi mo ginagawa yung yung trabaho mo. Okay? Siguro makaka-relate yung may mga boarding house dito. May mga boardmates, may mga hindi naghuhugas na boardmates, ganyan. Hindi nagluluto. Maghiwalay na tayo. Okay. So, ang gusto kong i-share, actually yung gusto kong i-share. Ako kasi, mag-isa ko na doon sa lutuan ko. So, wala na akong kabanga. It's my own choice. Okay? So, may mga times kasi na nauubusan ako ng soy, ng mga sibuyas, mga bawang, gano'n. So, anong gagawin ko? Siyempre, hihingi ako. Pahingi ng soy, pahingi ng bawang. Yun po yung gusto kong i-point na we must allow our neighbors to be neighborly. Okay? Pagbigyan naman natin silang makatulong sa atin. Kumbaga. But, ayan, may but naman po yun. But make sure na kapag humingi ka ng soy ngayon, dapat bukas may soy ka na. Amen? Hindi yung araw-arawin mo naman. Okay. Pag humingi ka ng bawang ngayon, dapat bukas nakabili ka na ng bawang. 10 pesos lang naman yung tatlo, di ba? 20 na ba ngayon? Okay. So yun. We must allow our neighbors to become neighborly. Amen? Hindi na po ako tatawag kay mama ko, Ma, soy man. Di ba? Kasi ang layo niya, nasa abroad pa siya. Alangan naman. So yun. Better is a neighbor nearby than a brother far away. Amen? Just a simple example lang po. Another one is, in building friendship, we must consider each other's counsel. In verse 9, let us read verse 9. Ointment and perfume delight the heart, and the sweetness of a man's friend gives delight by hearty counsel. When we say of counsel, ito po yung mga pag-uusap nyo, mga pagbibigay ng advice, yung mga heart-to-heart talk na tinutukoy nila. May heart-to-heart talk po ba kayo ng mga friends nyo? Baka puro bardagulan na lang usapan nyo. Okay? So, let us make sure, ito daw po yung sweetest part of a friendship, yung heart-to-heart talk. Okay? So, make sure na if you have friends, we must make use of our friendship to do this, to make heart-to-heart talks. Sweet counsel na tinutukoy nila. The sweetest of friendship lies in hearty counsel. At yung mga pinag-uusapan nila is about spiritual things. After po ba ng Sunday service, anong pinag-uusapan niyo ng mga magkakaibigan? Anong natutunan mo kanina? Yung mga ganon. Nag-usap po ba kayo? Hindi. Let us wake up. Sabi mo, wake up. Ay, tulog na sila. Gisingin mo yung katabi mo, wake up.
Okay. We must make sure na yung mga kaibigan natin, every now and then, let us talk about spiritual things. Gaano mo kakilala si Jesus? Paano mo nakilala si Jesus? Ano na yung mga nagbago sa'yo? Yan. Yun naman yung mga tanungan ngayon, hindi yung anong rank mo, ganun. Sa ML. Okay. Iron sharpens iron. Sabi dito, in anong version? Verse 17. As iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. So, learning from each other, ito po yung tinutukoy ng iron sharpens iron. Kapag ikaw may kaibigan kang matalino, at talagang ang dami mong natutunan sa kanya, ay nakakatalino talaga yan. Ikaw din matalino na. Feeling mo matalino ka na rin. Ayan. So, let us learn from each other. Let us sharpen one another, sabi dito. An iron sharpens iron. So, be immersed into learning from each other through intelligent and meaningful discourse. Ayan. Wag puro kung ano-ano ang pinag-uusapan ng mga friends. Okay? May mga time, siguro, na tawanan and happy-happy lang. May mga times na kailangan din nating magseryoso, heart-to-heart talk, at pag-usapan yung mga dapat pag-usapan. Amen? Okay. And next, number 4, in building friendship, let us consider each other's weaknesses and strengths. In verse 19, as in water face reflects face, so a man's heart reveals the man. So ang natagpuan ko pong ibig sabihin nito is that we are a reflection of each other. Tingnan mo ngayong katabi mo, kamukha kita, sabi mo. Bakit parang may logi daw doon sa likod? Logi kayo. Magkamukha tayo. Magkakamukha tayong lahat kasi isa lang yung gumawa sa atin. Amen. So, we are the reflection of each other and we can relate from one another. Alam mo kung ano yung itsura ng puyat? Kasi dati ka rin napuyat. Alam mo kung ano itsura ng pagod? Kasi naranasan mo na rin mapagod. Ang tao kasi, the same reaction po kasi yan. Alam mo na rin po kung anong itsura ng yung na-in love, ganyan. Anong itsura ng na broken heart, ng nalulungkot. Okay? So, we are a reflection of one another. Similarity of one man's heart and another's. So, ang Panginoon po kasi, ginawa niya ang puso ng tao na pare-parehas. Magkakaiba man ng laman, yung laman ng puso, pero pare-parehas po yung itsura. Amen? So, we can relate from one another. That's what makes us good friends. Ayan, mahanap mo yung kamukha mo. Huwag lang kayong magpalit na mukha. Okay? Next, each other accountable. In building friendship, we must hold each other accountable. Verse 13. Take the garment of him who is surety for a stranger and hold it in pledge when he is surety of a seductress. Ito po yung isa sa pinaka-nahirapan akong iintindihin. Kasi ang ibig sabihin po pala nito is about sa pautang. Itong verse 13. So sabi doon, take the garment of him who is surety for a stranger. Kumuha ka ng collateral daw. Take the garment. So I think it is applicable for us that when it comes to money matters, we must hold each other accountable. Okay, sino may mga utang sa kaibigan? Ayan. We need to remember them. Ayan. So, sabi ba sa Bible, huwag kang magpapautang kung ayaw mo ng problema at ayun yung nakalagay doon. So, it is up to us kung gusto nating gawin yon. But, we must be accountable with one another. Credits and our payables. Amen. This is one part of being a tree of life. Ayan. Ang tree of life talaga is marunong magbayad. Okay? Yun na. Next na. Building parental relationships. Okay. In being a tree of life, the relationship that we must build, one of the most important siguro, the parental relationship.
In building parental relationship, do, number 1, respect your parents. Do respect your parents. Verse 11, my son, be wise and make my heart glad, that I may answer him who reproaches me. Ay, napakalalim po ng mga gustong ipahatid sa atin ni Solomon dito. But one thing na nakita ko dito by God's revelation is that we must respect our parents. Okay, first is that because respecting our parents means we must follow their advice, their counsel. Okay? Huwag tayong magdala ng kahihiyan sa ating mga magulang. Make my heart glad, anak. Huwag naman yung tinuruan kita ng ganito, tapos malalaman ko na lang na ganito ang nangyari. Okay? That I may answer him who reproaches me, sabi doon. Siguro yung parents mo is persecuted kasi very strict. Napaka-stricto mo sa anak mo. Ang dami mong gustong ituro. Pinapapunta mo pa sa church every Sunday. Pero nakita ko nung isang araw, ganito naman yung, yun yung mga reproach ng mga kapitbahay nyo sa parents nyo, no? Anong isasagot ng parents nyo? If you are not wise. Ayan. Yun po yung ibig sabihin yan. My son, be wise and make my heart glad, that I may answer him who reproaches me. Para naman may adapakakitaan, kunada. So, may result yung pagiging strict ng parents mo. Hindi yun naging strict lang siya. May result yung pagiging Christian mo. Okay? May result yung atin pong relationship, yung mga advice ng mga parents natin. Give them a reason to be proud of you. Okay? Show them the fruit of their strictness, especially sa atin pong mga estudyante. Sino mga estudyante dito? Ayan. We must give due respect to our parents. They do their best para lang po tayo ay mapag-aral. So ano po yung kailangan nating gawin? Ano po yung mga kaya nating gawin ngayon is to study hard, study well. They do their best to send you to school, do your part, and study well. Can you tell it to your seatmate kung estudyante siya, study well. Pumasok ka bukas. Ayan na, sabi ko na, pumasok ka bukas. Baka sabi nyo, nagde-declare ako ng ano. Pumasok ka bukas. Okay. Sayang naman yung pawis at pagod ng parents natin. Make them proud. Next, they do our best also to bring us to church. Palagi, every Sunday. Siguro may mga parents dito, palaging kino-convince ang mga anak to go to church. Bigyan naman natin sila ng ng fruit ng atin pong pagiging Christian or a believer. Okay? Makarinig man lang sila ng mabuting asal sa mga kapitbahay. Okay? Yung anak mo napakabait. Ayan. It makes the heart glad ng mga parents. Okay? Kasi pag hindi, yung mangyayari dyan, my son, you're a fool. You make my heart stop. Ganun na yan. Titigil na yung puso ng parents mo. Hindi na make my heart glad. Make my heart stop. Ganun na lang siya. So, may namatay na ba? Wag naman sana. Make your heart glad. Amen. Next. So, yun lang po kasi yung nabanggit doon. There are many ways to respect our parents. Pero yun lang po kasi yung nabanggit doon sa Proverbs. Ayun. Si Solomon kasi, ito. Gano'n kasi siya dyan. Kaya, we absorb what we can. Next. Ito. Building marital relationships. Ayan. May nabanggit din siya about sa pag-aasawa dito. O sa may mga may asawa daw. So, in verse 15, a continual dripping on a very rainy day and a contentious woman are alike. 16, whoever restrains her restrains the wind and grasps oil with his hand. Ayan. So ano pong ibig sabihin nito? Alam niyo ba bang ibig sabihin ng contentious? Asan na yung aking In building marital relationship, beware of contentious spouse. Hindi lang po ito sa wife, pati mga husbands. Beware of contentious spouse. When we say of contentious, ito yung palaaway. Okay? Apera. Quarrelsome. Okay? So naghahanap talaga sila ng away. Okay? Yung mga contentious. Para daw silang ulan na hindi tumitigil. Okay? Kahapon po, ulan ng ulan sa Tabuk. Kaya naisip ko, gawin ko muna yung teaching bago ako magbiyahe.
Inabot ako ng gabi. Ayan. So, kapag po kasi may ulan, dalawa po kasi ng klase ng ulan. Meron yung ulan na malakas, pero 10 minutes lang, wala na. Sumilong ka lang ng konti, okay na. Okay, pwede ka na ulit maglakad-lakad sa kung ano-ano, sa kung saan-saan. Pero yung asawa mo daw na palaaway, para siyang ulan na hindi tumitigil. Yung ambon na hindi tumitigil, yung maghapon, parang ganon. So maghapon kang ganon, ang feeling mo. So paano natin masusolusyonan to? Alam nyo ba kung paano? Patience. Yun lang po yung sagot doon. Huwag mo pong iwan yung asawa mo. Ano? Patience is the key. So, ayan, kasi kapag ni-restrain mo siya, para ka daw nagtatali ng hangin, sabi dito. You are like restraining the wind. Ganon siya, ka-imposible. Kaya patience na lang. Okay? O yun yung sinabi ng Bible. Ayan, bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Next. Last. Okay, ito na yung last. Building marketplace relationship requires, first, responsibility and commitment. Basahin po natin ang verse 8. Verse 8, sabi dito, like a bird that strays from its nest is a man who strays from his home. Okay, may dalawa pong interpretation itong verse na to. Another one is, it is natural for a bird or in comparison to a man. Okay. Para daw tao ang mga ibon na alis ng alis. Ayan, kung saan-saan pumupunta. Naglalakad-lakad. Nirelate ko po siya as in the marketplace kasi marami akong nakikitang ganito sa trabaho. Yung 8 o'clock pa lang wala na sa office. Nasa kabilang office na siya. Okay? Kung saan-saan pumupunta. Wala siya sa kanyang nest. Okay? It wanders. He wanders who strays from his home, sabi dito. So, tayo po ba, ganito rin po ba tayo sa mga responsibilities natin? Saan tayo nilagay ng Panginoon? Anong marketplace ka belong? Is it sa government, sa teaching, sa school, may business ka ba? Ayan. So, it speaks about how we handle responsibility. Responsibility and commitment to our work. Okay, kung ikaw yung trabahador or employee na alis ng alis, wala ka sa post mo, okay, it is our way kasi na takbuhan yung responsibility. We don't want supervision, we don't want responsibility, we don't want commitment. Okay, we are not committed to our work. Okay, yun po yung ibig sabihin ng verse 8. Like a bird that strays from its nest is a man who strays from his home. And in the relationship in the marketplace, minsan tinatawag nila tayong liaison officer. Layas kasi ng layas. Okay. So, ano na kasi yung itawis ng matotoyang ba yun? Ayan, yung parang ganun. Walay-walay, gala-gala. Okay. So, let us not be like that. Let us stay kung saan tayo pinag-i-stay ng Panginoon. Amen? Kasi kung saan naman tayo nilagay ng Panginoon, I believe He provides everything doon. Merong provision, merong compensation, may honorarium, merong mga pagpupuri, may promotion, okay? Kung saan tayo nilagay ng Panginoon, stay there. Huwag kung saan-saan. Okay? Kung nilagay ka ng Panginoon sa church na to, stay in the church. Okay? Kung sa tingin mo, dito ka talaga belong, stay in the church. Huwag kang mag-church hopping. Okay? And so, ganun din tayo dapat sa presence ng Panginoon. We must stay in the presence of God. Huwag yung alis ka ng alis. Okay? Alis ng alis. So, kasi ayaw natin ng discipline, ayaw natin ng supervision, sabi ko nga. So, we must be responsible and committed, especially in the marketplace. Okay? Next, in building marketplace relationship, it requires fairness. Dapat fair. Okay? Actually, verse 14 po ata ito. Verse 14. Basahin niya po natin ng sabay-sabay. If a man loudly blesses his neighbor early in the morning, it will be taken as a curse
Curse. Okay. Ay, sa NKJV. Kaya pala bitin yung ano. Sa New King James natin siya basahin. Ayan. He who blesses his friend with a loud voice, rising early in the morning, it will be counted a curse to him. Doon sa pinapurihan mo daw. So, in the marketplace, meron kasi tayong boss, syempre. Yung boss natin, pag hindi siya maingat, palagi siyang nagpe-praise ng yung isang employee nyo. Okay? Meron siyang favorite na i-praise. At sabi doon, early in the morning pa lang, yung may makita lang siyang ginawa mo, ang galing, wow, very good. Ganon. So mag-ingat daw po tayo sa ganon. Let us not be quick with our praising. With a loud voice. Yung masyado kang paulit-ulit na pinipraise mo siya. Okay? So, because it will be counted as a curse to him. So, ano ibig sabihin nito? Imbis na ma-praise mo siya, ma-curse mo siya sa mga bagay-bagay. First is, you will make him an object of envy. So, sa sobrang pagpupuri mo sa kanya, kakainggitan na siya. Especially sa marketplace. Amen? Makita po natin kung paano mangyayari yon. An object of pride, maaring magyabang siya. And the monopoly of work. Dahil magaling siya, sige, sa kanya na lahat ng work. Ipagawa na lahat sa kanya. Okay? So, yun po yung drawback ng masyado nating pagbibigay ng praise. Okay? Let us not be quick with praises. It promotes favoritism. And we give the praise to men which is due only to God. Na dapat naman si Lord naman dapat ang mapapurihan. Pero yung kapwa mo tao ang pinapurihan mo. Okay, so let us be careful in giving our praises. Especially with a loud voice and early in the morning. So akala ko noon about sa mga nanggigising ito. Pero may mga deeper meanings pa pala ito. So let us be careful in giving our praises. Next. Ayan, last na tayo. Yay! Diligence and loyalty. Ayan. In building marketplace relationship, it requires diligence and loyalty. Whoever keeps the fig tree will eat its fruit, so he who waits on his master will be honored. So there is reward in diligence and hard work. Napatunayan na po natin yan sa dami ng mga nag-testify dito sa harapan about promotion, about super extraordinary things na dumating sa buhay nila because of their diligence and loyalty sa kanila pong ginagawa. Next is we must be loyal and protect your master or your company's reputation or your business. Hindi po yung ikaw yung empleyado, ikaw pa yung unang sisira ng company mo. Okay, so very, naranasan ko po ito kasi ako po yung sa office po namin sa ICT, doon sa school na pinagtatrabahuan ko. Kami po yung in charge sa Facebook page namin. And every now and then, pag may mga hindi satisfied na estudyante, ipopost po nila yan. Ang masama, doon sa ibang Facebook page pa nila ipopost. Okay, so yan, sikat na naman ang school namin, na binabato ng batikos, ganyan. So as an employee, kahit na siguro may point naman sila, pero nasasaktan ka kasi part ka nung institution, part ka ng company na yon. So as an employee, you must be the first to defend or you must not be the first to destroy yung iyong company. Especially sa mga estudyante ngayon, mag-ingat kayo sa mga pinopost nyo about sa school nyo. Baka very, hindi kayo kontento. Ayan. So may mga proper person, proper authority para lapitan dyan. Okay? So kausapin mo yung program chair nyo, yung teachers nyo, yung advisors nyo. Okay? Just an advice sa mga students natin, no? Kasi minsan, nagkakamali tayo ng nilalapitan. Okay? We are barking at the wrong tree. And we are opening the wrong window. Okay? So, gawin natin ng tama. Okay? Dito rin sa church, applicable din po ito. So, matuto po tayo kung paano i-channel yung mga concerns natin. May mga cell leaders tayo, may mga pastors tayo. So, bago dumating kay pastor, dapat makuha muna ng mga cell leaders. Kung pwedeng isolve, dissolve. Okay? Naintindihan po natin? So, be diligent and be loyal to our company. Okay, because in our work, in our
in pursuing kung ano man yung pinagawa sa atin ng Panginoon. And I believe that it will be, there will become a time na magkakaroon tayo ng, nasawag dito, yung reaping of the fruits of our labor. At kakainin po natin yung mga fruits na itinanim natin in the future. Amen po ba? Amen. So that ends my teaching. Pastor? Thank you. Praise God. Thank you, Dave. Hallelujah. Tinatanong ko si Claire, ano ang ipinakain niya kay Dave kagabi? Okay, very good, Dave. I am so blessed. Lumalabas na si Dave sa kanyang lungga. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yes, truly that God is so good that, tayo na mga tinawag po niyang planting of the Lord, we really need to consider kung paano po tayo magiging matatag and to present ourselves before God and man na tayo nga po yung tree of life. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, you are a tree of life. And your being a tree of life ay hindi po gawa ng tao. Sabi po ng Bible, it is God who planted us. Tayo po yung seed na itinanim ng Panginoon. And by faith, tayo po yung lumaki. At ang sabi po ng Bible, because of our faith, kinonsider po ng Panginoon lahat yan. And we become a tree of life. And God is expecting that this tree of life, we will bear fruit in season or even out of season. Bakit? Ang sabi po ng Bible, ang fruit po natin, hindi tayo ang nagpo-produce nun, but we are just the bearer of the fruit na nagmumula sa Panginoon. Can I hear amen? Kaya walang dahilan ang mga anak ng Diyos na hindi po sila magbubunga. I am so blessed with this teaching, lalo na nung in-arrange ng mabuti ni Dave at nilagyan po niya ng maraming mga iba-ibang sahog. Hindi po kasi ito yung aking ina-expect na turo, but mas inayos mo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Alright. Ilan na po sa atin dito ang dumaan going Manila or Santiago na ginamit ang daan ng Enrile? Before reaching Santa Maria, ay meron ho kayong makikitang lugar doon na napakaganda na punong-puno po ng maraming mga kahoy. I think it's mahogany tree. Just after Enrile, before yung kanto going Santa Maria. At marami po akong mga nakikita na ang tawag doon? Yung mga picture takings doon. Bata pa lang po ako, nakikita ko na po yung lugar na yan. Tapos nagulat ako isang araw, may mga tumutubo na mga kahoy. And of course, my question is, hindi magtatagal yan. Dahil uso po kasi dyan, pasture land po kasi yung area, at madalas sinusunog ng mga tao, yun pong mga kugon, para sa ganon ay umusbong ulit at yun yung kakainin ng kanilang baka. And you know, brothers and sisters, yung pong plantation ng mga tree doon, bago ka makarating doon, marami rin pong mga nagtanim ng mga mangga, mga nakanakang mga mangga, at hindi po nag-survive. Pero po yung nakikita po natin na plantation doon ng napakaraming mga mahogany tree, nag-survive. At alam mo ninyo ako, pakialamero po kasi ako sa maraming bagay. Isa ho yun sa mga ikinatutuwa kong makita every time na ako po'y mag-travel going south at doon po dumadaan. At na-appreciate ko kung paano po sila naging very strong and now, napakalalaki na pong mga kahoy. Dumaan na sa kanya ang napakaraming mga bagyo. Pero ngayon, yun pong mga kahoy na yon ay naging masyado pong matatag.
Meron din po kasi kaming binabanta. Meron po akong ina-appreciate na mga plantation sa likod ng bahay namin sa Kawayan. Nakita ko po yan. And you know, brothers and sisters, I was questioning, sabi ko, what makes these trees strong samantalang dumaan na si Lawin sa kanya, dumaan na si Ompong, bukod doon ay napakarami pang mga dumaan na problema marahil. Tagtuyot, nagsunog, pero hindi siya nasunog at hindi po siya natupok. Patuloy na lumalago at naging matatag yun pong mga kahoy po na ito. And as I was listening to Dave, na-connect ko po, ito pong topic natin ngayon, building relationship as a tree of life. You know, brothers and sisters, very important sa tao ang relationship. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga ang relationship. Not only to other people, but number one, sa topic po ni Dave ay kung paano tayo makirelate sa sarili natin. Nakarinig na po ba tayo ng mga taong galit sa sarili nila? Nakarinig na po ba tayo ng mga taong hindi nila naiintindihan ng kanilang sarili? Naalala ko po yung kwento ni Brother June. Meron daw siyang isang kaibigan, nagsasalita, kinakausap niya sarili niya. Sabi ni Brother John, Brad, sino ba kausap mo? Sarili ko. Bakit? Gagalit ako sa sarili ko. So isang araw, nakita po ni Brother John yung kanyang kaibigan, hindi na po nagsasalita. Brad, bakit hindi ka na nagsasalita? Sabagot po yung tao, bati na kami. Marami pong mga tao, hindi po nila maintindihan ng kanilang sarili. Can I hear amen? Nakaranas na po ba tayo nito? Yung hindi mo naiintindihan ng sarili mo? Tapos aasa ka, maintindihan ka ng iba? And you know, even to us Christians, brothers and sisters, ang dami pong mga problema sa bawat tao na dumarating ito, na madalas sinisisi natin ng iba, bakit hindi nila ako maintindihan? Dapat tanungin mo sarili mo, ikaw ba naiintindihan mo sarili mo? Marami pong mga anak, oftentimes they say, hindi ako naiintindihan ng aking mga magulang. Tanong, ikaw ba naiintindihan mo sarili mo? May mga asawa madalas sinasabi, hindi ako maintindihan ng asawa ko. Totoo yun. Kasi ikaw mismo, hindi mo naiintindihan ang sarili mo. And so the Bible is encouraging us. This teaching today, ine-encourage po tayo, consider yourself as a tree of life. Paano po ba tayo makirelate sa sarili po natin? Naunawaan po ba natin ito? Naiintindihan natin ang pangangailangan niya? Naiintindihan po ba natin yung kahalagahan ng sarili po natin? Brothers and sisters, katulad po ng sinasabi ng Psalms chapter 1 and even Isaiah chapter 61, that we are the planting of the Lord. At yung tayo na itinanim po ng Panginoon, tayo na sa Diyos nang galing ang seed na ito, I believe we are a perfect seed. Can I hear amen? So sabi mo nga sa katabi mo, perfect ka. Pag sinabi po ang perfect, may mga bagay na dapat kang ma-appreciate, may mga bagay na dapat kang makita sa sarili mo. At kapag ang tao natuto po siya to build himself or to build herself, you are now ready to be called a tree of life. Kapatid, walang taong po pwedeng mag-build sa atin. Tayo lang ang po pwedeng mag-build ng sarili natin. When we go with the perfect will of God, and when we allow God na gawin niya kung ano po yung kalooban niya sa sarili po natin, we will build ourselves. Pagkatapos po ng point 1 ni Dave, ay sinabi na po niya yung how to build your friends. Sabi nga po natin, building of friends. Paano mo gawin, patibayin, or i-establish yung kaibigan mo. Not only that, in point 3, nabanggit po ng preacher natin kanina, how to build parental relationship.
Paano po ba tayo nakikipag-relate sa family po natin? And then, not only that, how to relate ourselves even to our spouse. Alam nyo, napakahalaga. Yun pong building of relationship. And of course, for the market people, at maging sa mga estudyante na nakikinig ngayon, sa inyong lahat na nakikinig sa inyo pong tahanan, napakahalaga po na maunawaan natin the building of relationship in order for us to become a tree of life. Kung tayo po ay magtatanim ng seed sa mga panahon po na ito, matutuwa po tayo na makita yung seed na tinanim po natin ay lumalaki, tumatangkad, and we appreciate oftentimes yun pong outward appearance nung kahoy o nung seed na itinanim po natin. May kausap pa rin po ba ako? But we need to question, ano pa kaya, bakit yung itinanim po natin ay naging mabilis lumaki, nagiging matatag. Oftentimes sa mga nagtatanim, ang kanila pong na-appreciate ay yun pong mga nakikita sa labas. Pero gusto ko pong maunawaan natin mga kapatid, may mga bagay na di po natin nakikita. The roots that are going down, kung gaano kalalim, kung gaano kalaki, kung gaano kalawak ang kanyang mga roots, that will be the secret of that tree kung paano po siya maging matatag sa kanyang pagtayo as a tree. Can I hear amen? And the same is true in our Christian life, my brothers and sisters. We are called to be the trees of life. The planting of the Lord, and the purpose is to display God's glory. Pero alam nyo kapatid, hindi lamang yung pong nakikita sa panlabas po natin. Pero ano po kaya ang nangyayari? How do we allow our roots na lumalim at marating yung sinasabi po ng Bible na pagkukunan niya ng kanyang lakas. Katulad po ng sinasabi ng Psalm chapter 1, na yung roots ay nakarating doon po sa river kung saan siya ang nagbibigay ng buhay sa mga kahoy na naitanim. Can I hear amen? Connecting this topic doon po sa madalas kong, doon sa kinakwento ko po kanina, na madalas kong nadadaanan going Isabela. I was questioning, sabi ko, wow, ang tibay naman ng mga kahoy na ito. Ang dami ng mga bagyong dumating. Ang dami ng mga problemang dumating, tagtuyo, tagbaha, tagbagyo. But these trees are standing strong at napakaganda ng resulta. Alam niyo kung bakit? It's all because of their relationship to each other. Nung iniisip ko, ina-analyze ko, sabi ko, wow, yun pong mga kahoy po kasi na naitanim. Kapag meron pong tamang agwat ang kanila pong pagkakatanim, yung kanila pong yun pong kanilang mga roots ay lumalalim, pero meron po silang mga roots gumagapang, naghahanap ng pwede po nilang makapitan. Roots din ng kanilang kaparehong tanim. At sila po ay nagka-connect. And you know, my brothers and sisters, this is relationship. Can I hear amen? This is relationship. At kapag sila po ay nagka-connect, kahit gaano kalakas ng bagyo na dumating, hindi mo yan basta-basta mabubuwal. Number one, because of that main root na lumalim at lumalim para po makakuha ng tubig sa ilalim para po yun ang magbibigay ng buhay ng tree.
And some roots of this tree start to connect with the roots of other trees. Na kapag dumating ang malakas na bagyo, yun ho yung lakas nila para po hindi sila nabubuwal. Bukod po doon, ang bilis nilang tumangkad sapagkat, alam niyo po, yung tree po pala, naghahanap yan ng araw. At habang sila ho ay lumalaki pare-pareho, nag-uunahan po yan na maghahanap ng araw. Kaya nga po, ang bilis nilang tumangkad at tumangkad at tumangkad. At habang sila po ay tumatangkad, pakinabang ho nung mga nagtanim, lalong-lalo na yung pong mahogany tree dahil ang pinag-usapan ho dito hindi yung bunga yung puno, yung lag na ipoproduce po nila isang araw. Pero nakakalungkot, meron pong mga naitanim. Lumaki, lumalim ang kanyang roots. Pero dahil wala po siyang kakonect and relationship nung dumating po ang bagyo, ganun po siya kabilis nabuwal. Kapatid, kaibigan, napakahalaga na maunawaan natin sa umagang ito before we pray. We need to build relationship. Can I hear amen? Number 1, to God. Number 2, first to yourself. We need to build right relationship sa sarili po natin. Naiintindihan mo dapat kung sino ka, kung ano ka, ano meron ka, ano yung lakas mo, ano yung kahinaan mo. Naiintindihan mo ito. Kapag naintindihan mo yan, you can easily build relationship to other people. You can build relationship with friends. Can I hear amen? Can I hear amen? Nakakatuwa po ako, nakakarinig sa maraming mga tao. Kung minsan, alam mo, best friend ko yan eh. Sunod na nagkita kami, best friend ko din yan eh. Sabi ko, ilan ba best? Ilan ba best friend mo? Pero napakahalaga na meron kang kaibigan. At kinakailangang maintindihan mo, yung kaibigan mo, ano ang naiambag mo sa kanya? Ilan ho dito may mga kaibigan? Lift your hands, please. Meron ba tayong mga ma-appreciate na mga ugali o kaya status ng mga kaibigan na meron tayo? We always celebrate with them. Lalo-lalo na pag nagtawag sila sa atin. Brad, halika rito. Celebrate tayo. Bakit? May tagumpay ako. Very good. So pupunta po tayo. Pero alam nyo, nalulungkot po ako na makikain ng pansit doon sa tagumpay ng kaibigan ko na, ni minsan, ni hindi ko man lang siya na-encourage, ni hindi ko man lang siya na-ipag-pray. Nalulungkot ako na siya ay nagtatagumpay na wala akong nagawa. Pero alam mo, kung meron kang nagawa sa tagumpay ng kaibigan, ang sarap kainin ng pansit na handa niya. Can I hear amen? Paano mo siya naging kaibigan na wala ka naging contribution sa kanya? Anong relationship meron ka sa kanya? Kaibigan mo lang siya dahil ba nagtagumpay siya? Kaibigan ko ang mga to nung sila po'y naghihirap. At nung nagtagumpay sila dahil magkaibigan kami. Can I hear amen? Can I hear amen? Tanungin mo nga yung kapatid, yung katabi mo, may kaibigan ka ba? Sabihin mo nga sa kanya, magtatagumpay sila dahil sa'yo. Ay hindi yung pag nagtagumpay siya, hihilamin, nagtagumpay ka, kasano? Posible. Diba? Kaharap niyo yung pansit, nagse-celebrate na nga siya, ayaw mo pang maniwala. Kasi wala kang contribution. Friends, when we connect ourselves and contribute as a sign of a good relationship to a friend, alam mo, meron kang relationship. Can I hear amen? Can I hear amen? Ang ganda-ganda na nung friend mo ngayon.
Pero sa totoo lang, gumanda siya na wala kang naging contribution. Ni hindi mo siya na-tinext na sinabing, uy, ang ganda mo. Nagganda ka lang. Pero wala kang naging ambag, wala kang naging contribution. Pero alam mo, marami akong mga kaibigan na nagtagumpay. Dahil kahit papano, I prayed for them, I sent them message, ano yung dapat nilang gawin, ano yung dapat nilang pakinggan, ano yung dapat iwasan nila. Pero may mga kaibigan po ako, tineksan ko na, sinabihan ko na, hindi pa rin nila nagawa. Nung sila po ay nasira, nalungkot din po ako. Pero may mga nagtagumpay kasi meron tayong bahagi. Naunawaan po ba natin? So sabi mo nga sa katabi mo, dapat may contribution ka. That's relationship. Amen? Imagine nyo nga po, ako yung kahoy, nandito na ngayon yung aking ugat. Yung katabi kong kahoy, meron din po ang ugat. Alam niyo yung ugat, kapag siya bumangga, maghahanap po yan ng lulusutan. Pero alam mo, ako, yung aking roots, pag bumangga sa kanyang roots, hindi ko siya iiwasan. Masapol nga agsilpo kami nga dua. At sa dulo nun, maghahanap pa rin yung aming roots para makikipag-connect sa iba. And that is a secret on how to build relationship with friends. Pwedeng hindi kayo magkaintindihan. Pwedeng hindi kayo magkasundo. Pero hindi dapat tapusin ang pagkakaibigan. Kinakailangang merong relationship with our friends. Can I hear amen? Building parental relationship. How do we relate with our parents? Sabi mo nga sa katabi mo, kumusta nga yung relasyon mo sa mga magulang mo? May relasyon ba tayo sa kanila? You know, as a tree of life, may mga magulang po tayo na kinakailangan mong pagkunan ng lakas. That you need to connect yourself to them, no matter what. Masakit ang sermon ng mga magulang. Pero alam nyo, hindi po pwedeng hindi ka makipagrelasyon sa kanila. Pastor, nagbibigay na ako ng pera sa kanila Talaga? Hindi lang pera ang kailangan ng mga magulang. You know, as a tree of life, as a planting of the Lord, tayo na mga Christians na naniwala, na nampalataya na sa Panginoon, especially if our parents are unbeliever, how do we relate with them? Paano mo ipakita sa kanila ang Diyos na meron ka with your relationship with them? Amen? Kapag magsalita ang mga magulang natin, paano kanila anong adjective ba yan? Ang pwede nilang sabihin sa'yo. Pagdating mo sa bahay, Diyo to anak ko nga kuwangin. Yung honest lang. Pag tayo po ay nakita ng mga magulang natin, ano yung unang sasabihin nila? Diyo to anak ko nga asawet. Ano yung asawet? Ito na yung anak ko na kwan. Yung tuto kwa, awa na may ufun na. Yung pagdating mo sa bahay, anak ko, ito na naman, may labada na naman ako. Pero ang sarap pakinggan, ikaw, kapag nagkita kayo ng nanay mo, ano ang sinasabi niya sa'yo? O yung hindi ka na lang niya makita, yung kakwento niya na lang kapitbahay, paano niya sabihin ang pagkatao mo? Bakit parang hindi kayo interesado? Parang
wala yata magandang balita. But you know, friends, as a Tree of Life, now that we're Christians, ngayon na nagtataas tayo ng kamay at nagpupuri sa Panginoon, kinakailangan alam mo ito. Dahil kung wala ka nito, start building relationship with your parents. Can I hear amen? Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, build relationship with your parents. Amen. Hindi yung nakikipagrelasyon mo, ang ganda-ganda mo. Pang-pogi mo. Alright, and then ayon sa turo ni Dave, build marital relationship. Binasa ko po yung point 4 niya beware of marital relationship. Na building marital relationship. How do we relate with our spouse? Paano ka ba nakikipagrelasyon sa asawa mo? Di ba? Paano? Alam niyo po ba mga kapatid, lalo na tayo ng mga lalaki, ang kagandahan ng mga asawa po natin ay nakadepende sa atin, na mga asawang lalaki. Hindi ho nakadepende yan sa chinchansu. Hindi po nakadepende yan sa parlor na pinupuntahan nila. Ang kagandahan ng asawang babae ay nakadepende sa lalaki. Kapag matino kang lalaki, maganda asawa mo. O mga binata, magpakatino na kayo ngayon para sa ganon ang mga asawa ninyo magiging mga magaganda. Amen. Parang ayaw pumayag ng ibang mga lalaki. Our attitude towards our spouse, napakalaking kanyan. Pero akala nyo, walang balik yan. Mga babae, ang kapogihan po namin ng mga lalaki nakadepende sa inyo. Dahil kahit anong gawin naming magpapogi, kung sakit ng ulo ang mga asawa namin, madali ho kaming tumanda. Total, nag-asawa ka na rin lang naman, panindigan mo na yan. Can I hear amen? Can I hear amen? Make it a point and make it as your priority. Make your wife happy. Sabi ko kay Claire, Mami, alam mo, basta mahalaga, huwag kang ma-stress. Basta mahalaga sa akin, Mami, huwag kang mamroblema. Kasi pag na-stress si Claire, stress ako. Kaya hindi po pwedeng ma-stress ang aking asawa. Pag sinasabi niya sa akin, Dad, meron ka palang problemang ganyan, ba't di mo sinasabi sa akin? Sabi ko, okay pa naman ako Dahil kapag sinabi ko sa iyo ang problemang ito, at namroblema ka, problema kita. And so I encourage every man in this church, be man enough. Be man enough bago ka pumasok sa usapang pag-aasawa. May kausap pa rin po ba ako? Can I hear amen? Build relationship with your spouse. And then last, build relationship with the marketplace. Paano po tayo makipag-relate sa mga coworkers natin? Sa mga katrabaho natin? Sa mga co-pastors natin? Napakahalaga po mga kaibigan nito. Building relationship. Sabihin nga po natin, relationship. When we build this relationship, ano po sabi po ng Bible? We will be strong. Maging matatag po tayo. Pag panahon ng pamumunga,
magbubunga po tayo. Pag panahon ng bagyo, magiging matatag po tayo. Pag panahon ng mga unos, magiging matatag po tayo. Church, we are the tree of life. We are the tree of life, planting of the Lord. Ang Diyos ang naglagay sa atin, ang Diyos ang nagtanim sa atin, at ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Gawin lamang po natin yung bahagi natin. And we will surely display the glory of the Lord through this life. Can I hear amen? Today, my brothers and sisters, before na tayo po ay mag-ihiwalay, I want you to close your eyes for a moment. Even God, when He created man, inilagay na po niya sa isang very ready, a very beautiful garden. Pero nung naglagay siya ng tao, alone, God discovered it is not good for the man to be alone. And so He created a partner. Dahil gusto po niya na meron siyang karelasyon. Meron pong magpapainit sa kanya sa panahon ng lamig. May magbibigay ng lakas sa panahon na siya'y manghihina. And the very purpose is for them to multiply. Because God wants people to relate with other people. Today, I want to tell you, my brothers and sisters, hindi ka nilikha ng Panginoon na mag-isa. Yes, He created you perfect. Pero kailangan mo ng katuwang. And so God gave you friends. God gave you parents. God gave you a partner. God even gave you colleagues in the marketplace. And that now, we need to understand, we are the planting of the Lord. Itinanim tayo ng Panginoon sa family kung saan tayo nanggaling. Maybe your family is not perfect. Your parents, may mga weakness sila. But God planted you on that family so that in that place kung saan ka nilagay, you will bear fruit and that your lives will become a healing for your family. You have friends. Hindi mo man hiningi, but God gave you people so that you will become a blessing to them. And the same way, your friends will become a blessing to you. Nakita ng Panginoon that you are not enough when you are alone. So God gave you a partner. God gave you a spouse. God gave you a relationship. That today, you need to treasure that. You need to cherish that relationship. Maybe in the marketplace, napakaraming mga napakahirap tanggapin na tao. But you prayed for a job and God gave you. And that now you are planted on that very work kung saan ka ngayon nilagay. In the marketplace kung saan ka ngayon nilagay. And God's purpose is for you to display His glory in that marketplace. Today, before we stand and pray, ask God, ano yung kailangan mo? Ano yung nais mong matanggap ngayon so you can stand as a tree of life, so that you will become a blessing, so that you can build relationship with other people, so that you can build relationship even to your parents, to your spouse, to your coworker in the marketplace. Lord,
Ang buhay namin ay isang bukas na aklat sa iyo. You know our needs, O God. Alam mo ang problema namin sa aming mga character. Alam mo ang problema namin, Panginoon, sa aming mga attitude. Alam mo, Panginoon, kung ano po nangyayari sa amin. But today, Lord, one thing we know, we are called and we are chosen. And now we are called to be sons of God. Lord, I pray, make us a blessing. Shall we all stand now? Shall we all stand before the Lord? Ano man sa palagay mo ang kailangan mo sa buhay mo, maybe you are in need of understanding. Hindi mo marahil naiintindihan ng ibang tao. Marahil hindi mo naiintindihan maging ang sarili mo. But today, pray to God that He will give you understanding. Ask God. Marahil wala kang pasensya to deal with other people. Wala kang pasensya maging sa pakikipag-usap, maging sa sarili mong mga magulang. But I want you to ask God, Lord, give me this understanding. Give me patience. Church, we are called to be a blessing. God had blessed us with so much that today we need to become a blessing. Come on. Ano man ang nais mong tanggapin mula sa Panginoon ngayon, maging kayong lahat na nanonood sa inyo pong mga tahanan. Ano man ang pangangailangan mo to build relationship with other people, ask God for that. Ask God for that. Marahil meron kang mga sama ng loob na napakahirap mong i-release. But today, God is telling you, release that pain in your heart. Release that in Jesus' name. Oh God, I pray. We stand before you, Lord, today. You know exactly, oh God, how we feel. You know, Lord, exactly our struggles in building relationship. That, Lord, even today, maging ang relasyon namin sa aming mga sarili, we don't understand. Hindi kami kontento, Panginoon, sa mga sarili namin. May mga pagkakataon, Lord, sinisisi namin ang mga sarili namin. May mga pagkakataon o marahil, Lord, ang iba sa amin ngayon dito, nagsisisi kami kung bakit kami nabubuhay. But church, listen to this. The life that you have now is a gift from the Lord. And that you need to thank God for your life. Can we just lift our hands and start to thank God for your life? Come on. Come on. Oh, Holy Spirit, I pray. Lord Jesus, I pray, let that Spirit of the living God flow in the lives of your people now. Let them accept who they are. Let them accept, oh God, kung ano man ang meron sila ngayon. Come on. Come on. Tell to yourself, you are precious. I am a child of God. You are redeemed by the blood of the Lamb. You are special. You are special. Thank God for that. Thank God for that. Thank God for that. Thank you, Jesus. Come on, start to thank God. Appreciate yourself. Kung ano man ang meron ka ngayon, sabihin mo sa Panginoon, come on, hallelujah. Kung pwede mo pang sabihin ng mas malakas, thank God for that. Thank God for that. Yes, thank God for that. You have talents, you have skills, you have the beauty, you have the looks. It's all because of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And now, friends, pagkatapos mong makita
kung gaano katapat ang Panginoon sa buhay mo. Kung sino ka man ngayon, it's all because of your parents. Without your parents, wala ka ngayon. But today, start to thank God for the lives of your parents. Thank God for your mama. Thank God for your papa. Come on. Pwede ba natin buksan ang ating mga bibig? The presence of God is in our midst. This is very important to build relationship with our parents. Thank God for them. Thank God for them. Oh, thank God for them. May mga weakness sila. But I want to tell you again, you are a tree of life planted in your family that you need to be thankful for that. For the husband, thank God for your wife. For the wives, thank God. Thank God for your spouse. Thank God for your husband. Oh, Jesus. Lord, fill this place, oh God, with your Spirit. That, oh Lord, today we will thank you for all these people. Binigyan mo kami ng mga relationships na ito, oh God. Kung bakit kami naging ganito, it's all because of them. Thank God for giving us parents. Thank God for giving us mama, for giving us our papa. Lord, in many ways, they've been a blessing. Thank God for my wife. Thank God, oh Lord. Thank you for every husband. At kung sino kami ngayon, Lord, it's all because of them. And Lord, I pray, diligan mo, Panginoon, ng pagmamahal ang bawat relationship na meron po kami ngayon. Maybe some of you here, you have friends. And now start to thank God for the lives of your friends. Kahit hindi masyadong marami, but start to thank God for your friends. Thank God for them. Thank God for them. In many ways, they've been a blessing to you. Oh, Jesus, thank you. Oh, Lord, thank you. Even, Lord, for the people in the marketplace, oh God. Many times, nasaktan nila kami. Many times, Panginoon, natisod kami sa kanila. But still, Lord, we thank you. For you have given us a relationship in the marketplace upang, Panginoon, kami ay maging blessing sa kanila. For we are the light and the salt of this world. That in the same way, Lord, these people, they became a blessing for us. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon. Come on, can we just open our lips and thank God for everything? Thank God for your family. Thank God for the relationship na meron ka ngayon. Yes, you are the tree of life. You are the planting of the Lord. You can show forth God's glory. You can show forth God's, hallelujah, glory. Kung saan man ka naroon at saan ka man dadalhin ng Panginoon. Now, Lord, I pray with these relationships that we have, we believe we can stand as a tree of life. That anumang problemang dumating, unos, dagok ng problema. But because of these relationships, Lord, we will remain standing. We will remain strong. Madadatnan mo kaming matatag na nakatayo, Panginoon. It's all because of the relationships na meron po kami. Thank you now. And Lord, I pray that may you open the floodgates of heaven, Lord God, for your people. And start to supply their needs according to your riches and your own glory. And let there be healing, O God, upon everybody, every soul, every spirit. And let them receive their healing now in the name of Jesus. And Lord, I pray today, may the word that we receive be sealed with your Holy Spirit. So that, O God, even as we go home, may these words, Panginoon, ay manatili sa buhay po namin. Maging lakas namin sa buong isang linggo na paggawa ng iyong pong kalooban. Ama, sa amin pong pag-uwi, ingatan mo po kami at samahan. Ama, sa iyo na po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi na, Amen.
Now, before we go, can we make sa few exercise? Sino ho dito yung nandito ang mga magulang niya? Can you just approach them and thank God for their lives? Can you do that? Kung sino po dito yung nandito yung kanyang asawa, can you just embrace together and thank God for the life of your spouse? And thank God for the life of your friends before we go. Can we do that? Can I remain? Come on, gawin ho natin for God's glory. God bless you all.